Alam mo ba, yung balancing hinahanap-hanap natin sa buhay ngayon, yung work-life balance na sinasabi nila, yan pala ay isang kwentong kasing tanda na misma ng langit. Isang kwento tungkol sa araw at sa buwan. Simulan natin ang kwento noong unang panahon, yung panahon bago pa magkaroon ng panahon. Dito, ang mundo ay laging maliwanag, walang dilim. Bakit kamo? Dahil ang araw at ang buwan, isa lang sila. Mag-asawang laging magkasama sa kalangitan. So, isipin mo to ha, isang mundo na puro liwanag. Dito sa alamat, si Adlaw ang araw at si Bulan ang buwan ay masayang nagsasama bilang mag-asawa at walang katapusan ang kanilang liwanag. At ang ganda pa nito, nagkaroon sila ng napakaraming anak. Sino sila? Ang mga bituin. Kaya naman, lalong napuno ng kislap at liwanag ang buong kalangitan. Walang puwang para sa dilim. Pero alam naman natin, di ba, kahit yung pag-ibig na kayang magbigay liwanag sa buong sansinukob, pwedeng masira. At dito na magsisimula ang isang hidwaan na siyang magiging dahilan kung bakit meron tayong araw at gabi. Kasi si Araw, yung pagmamahal niya sobrang tindi, parang nagliliyab na apoy. Sobrang init at makapangyarihan na sa tuwing yayakapin niya ang mga anak nilang bituin nasusunog sila at namamatay. Si Buwan naman, kabaliktaran. Mahinahon siya, banayad, kaya isipin mo na lang yung galit at lungkot niya habang nakikita niyang nasasawi ang mga anak niya dahil sa nag-aalab na pagmamahal ng asawa niya. So, dumating sila sa punto na hindi na talaga magkasundo. Kailangan ng mamili. Nagkaroon ng matinding alitan at ang naging resulta, ang paghihiwalay. Dito, nahati ang langit sa dalawa at yung mga bituin, pinili nilang sumama sa kanilang mahinahong ina, ang buwan. At dito mismo isinilang ang ritmo ng mundo natin. Dahil sa pag-aaway na yon, nagkaroon tayo ng araw para sa nag-iisang nagninining na araw at ng gabi para sa malumanayan na liwanag ng buwan kasama ang kanyang mga bituin. Okay, so naintindihan na natin kung paano nagkaroon ng magkaibang kaharian. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang nilalang na, medyo naipit sa sitwasyong ito at kinailamang hanapin ang sarili niyang lugar. Siyempre, nung nahati ang mundo sa liwanag at dilim, yung mga nilalang sa lupa kinailangan na ring mamili. May mga naging team araw, tulad ng leon at agila. At meron ding mga naging team gabi, tulad ng kuwago at lobo. Pero heto ang tanong, paano naman ang paniki? Saan siya lulugar? Parang hindi siya para sa araw, pero hindi rin para sa gabi. Dito pumapasok ang talino ng paniki. Alam mo, sa maraming kultura tulad ng sa mga Navajo, ang paniki ay isang simbolo ng karunungan at ganoon din sa mga kwentong Filipino. May alamat na nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga hayop sa lupa at mga ibon. Nung tinanong ang paniki kung kanino siya papanig, hindi siya pumili. Ang ginawa niya, pinakita niya sa leon ang kanyang nguso at tenga para patunayang isa siyang hayop sa lupa. Tapos, pinakita naman niya sa agila ang kanyang mga pakpak para patunayang isa siyang ibon. Sa halip na makipag-away, pilinin niya ang sarili niyang spasyo, ang takip silim, ang pagitan. At dito na papasok yung pinaka-importanteng aral para sa ating lahat. Paano ba natin maiuugnay itong mga sinaunang kwento sa mga hamon na kinakaharap natin sa modernong panahon? Kung susuriin natin itong alamat, parang salamin ng buhay natin na yon, di ba? Yung araw at buwan na kailangan maghati sa langit, parang yung trabaho at personal na buhay natin na parehong kailangan ng sariling espasyo. Kapag laging nangingibabaw yung isa, doon na pumapasok yung burnout. At yung paniki na nakahanap ng kapangyarihan sa takip silim, yan yung paalala sa atin na kailangan natin ng transition, ng pahinga, na ang tunay na pag-unlad ay may balanse sa pagiging produktibidad at kapayapaan. May isang magandang pagninilay nga tungkol dito. Sabi niya, at babasahin ko, ang alamat ay nagtuturo ng paggalang, paghati ng pwesto at pagtanggap sa pagbabago, mga aral na tunay na nagagamit kong araw-araw. Ibig sabihin, hindi lang ito basta kwento, ito ay gabay. Ito siguro yung pinaka-relatable para sa ating lahat. Kapag yung araw natin, yung trabaho, yung ambisyon, yung pagod ay laging nagnininging at walang tigil, ano ang nangyayari? Unti-unti nitong nilalamon yung buwan natin, yung ating pahinga, kapayapaan at oras para sa mga mahal natin sa buhay. So ngayon, ang hamon ay para sa'yo. Kung ang kalangitanan ay may sariling araw at buwan, paano mo naman hahanapin ang sarili mong ritmo at balanse sa buhay mo?
May 3 simpleng hakbang. Una, alamin mo kung ano ang iyong araw. Ano ba yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng enerhiya, yung mga ambisyon mo. Pangalawa, kailangan mong protektahan ang iyong buwan. Ano yung mga tahimik na gawain o relasyon na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at nagre-recharge sa iyo. At panghuli, at ito yung pinaka-importante, igalang mo ang takip silim. Tulad ng paniki, lumikha ka ng malinaw na pagitan sa trabaho at pahinga. Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na ito. Araw-araw, hinahanap ng kalangitan ang perpektong balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Ikaw, saan mo hahanapin ang sayo?